Positibo naman ang Justice Department na mapapauwi na sa Pilipinas bago magpasko ang convicted OFW sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Welcome naman para sa ahensya ang desisyon ng Timor-Leste na pagbigyan ang ikalawang extradition request para kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Sunod-sunod na ang panalo ng Pilipinas sa pagkamit ng hustisya sa ibang bansa. Ito'y dahil sa magkasunod na tagumpay ng Pilipinas pagdating sa kaso ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste at sa pagpapauwi naman kay Mary Jane Veloso, ang convicted na OFW sa Indonesia. Sa kaso ni Teves, kinumpirma ng Department of Justice na sa ikalawang pagkakataon, pinagbigyan ang hiling ng Pilipinas na ma-extradite o mapauwi na siya mula Timor-Leste. And we welcome the decision of the Timor-Leste court who again decided in our favor and granted the extradition of former Congressman Arnie Teves. The decision was not unexpected. Sabi ng DOJ, aalamin pa nila kung may apela pa mula sa kampo ni Teves. Pero inaasahang susunod na dito ang pag-uwi ni Teves para harapin ang mga kasong attempted murder, frustrated murder at murder na nakasampa laban sa kanya dahil sa umuring pagpaslang kay dating Governor Roel Digamo. Tinitigan ho natin, we are coordinating with the Timor-Leste officials, our counterparts, to see whether they still have the right of appeal. We do not expect na mag-iiba pa po yung decision ng Court of Appeals ng Timor-Leste. Samantala, si Mary Jane naman, posibleng mas mabilis nang makakauwi sa Pilipinas kumpara pa kay Teves. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bago magpasko, mapapauwi na si Veloso sa bansa. Paliwanag naman ng DOJ, ito'y dahil pumirma na ng kasunduan ang Pilipinas at Indonesia para sa agarang pag-uwi ni Veloso. Sabi naman ng DOJ, kung sakaling pumayag ang Indonesia na mabigyan ng executive clemency si Veloso, malaking bagay ito sa Pilipinas pero nakadepende pa rin ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We are happy to hear that from a sovereign state. However, ang ating batas ho dito, yung Constitution, ay nagbibigay poder kay Presidente lamang. Is in the Constitution that only the President has the prerogative to issue executive clemency. Sa ngayon, nakahanda na ang Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation sa pag-uwi ni Veloso sa bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.